Sunod na narating ng grupo ang bayan ng Papas kung saan gaganapin ang M1 Grand Prix. Nang magpaparehistro na sila ay sinabi ng lalaki na tatlo na ang kailangang lumaban sa isang grupo. Dahil sina Suezo at Golem ang pasok sa kwalipikasyon ng mga uri ay ang dalawa ang ipinalista ni Genki na siyang makakasama ni Moki. Gustuhin man ni Riger na sumali pero hindi siya pasok sa kwalipikasyon kaya siya na lang ang magiging tagapagturo ng tatlo. Ngunit nang magsisimula na sila ay napansin nilang wala si Suezo. Ayaw naman talaga sanang sumali ni Suezo kaya hindi na umano siya aaten sa pagsasanay at ipapaubaya na kina Moki at Golem ang pagkapanalo ng grupo nila. Habang naglalakad ay napansin ni Suezo ang isang bata na binubuli kaya nilapitan niya ang mga ito. Pinayuhan nito ang batang halimaw na lumaban upang hindi apihin pero hindi ito nakinig at sinabi pang ayaw nitong masaktan. Dahil doon ay umalis na lang si Suezo pero umiyak ng malakas ang batang halimaw para balikan siya ni Suezo kaya napilitan na ito na balikan ang bata lalo na at pinagtitinginan na sila ng mga tao. Naalala ni Suezo ang sarili niya noon sa batang iyon na duwag pero eskandaloso. Habang nakikipagkwentuhan si Suezo kay Ganpa ay hindi niya alam na pinaghahanap na siya ng mga kagrupo niya. Maya-maya pa ay nagbigay na ng hudyat sa pagsisimula ng paligsahan pero sumama pa rin si Suezo kay Ganpa kaya sina Moki at Golem pa lang ang nasa entablado. Susubukan sanang bawiin ng dalawa ang litratong may pirma ni Poritoka ngunit dahil sa takot sa grupo ay umalis na lang ang mga ito. Pero naisip ni Suezo na kung aatrasan niya ang grupo ay gagayahin siya ni Ganpa at hindi ito matututong lumaban. Dahil doon ay sinabi ni Suezo sa bata na babalikan niya ang mga yun at babawiin ang mga litrato. Nang makita ang grupo ay agad na lumapit si Suezo at inagaw ang litrato sabay takbo. Sa pagsisimula ng paligsahan ay una nang sumalang si Golem laban kay Koken. Gamit ang tornado attack ay agad yung napabagsak ni Golem. Nagsigawan ang mga tao at inisip ni Golem na siya na ang panalo pero nakabangon pala ulit si Koken. Itinulak nito palabas ng ring si Golem na siyang naging dahilan ng pagkatalo nito. Dahil doon ay kailangan na talaga ng grupo si Suezo kaya nagmadali si Riger upang hanapin iyon. Natuwa si Ganpa nang makitang dala ni Suezo ang litrato pero sinugod naman sila ng mga salbahe kaya pinilit ni Suezo na makipaglaban na rin si Ganpa. Gayunpaman, natalo sila ng mga ito kaya pilit na lang bumangon si Suezo at nangakong kukuhanin niya uli ang litrato pero sa ngayon ay kailangan niya munang lumaban sa paligsahan. Sunod na sumalang si Moki sa entablado laban kay Claymod at nagawa naman nitong ipanalo ang laban. Nanghihinang dumating si Suezo sa arena pero ganun pa man ay itutuloy pa rin nito ang laban. Tinawanan lang siya ng mga bumugbog sa kanya habang dumating naman doon si Ganpa upang manood at suportahan siya. Sinabi ni Suezo na ipapakita niya kay Ganpa kung paano makipaglaban bilang lalaki pero dinaga ito nang makita ang dambuhala niyang kalaban. Tinakbuhan niya lang ito kaya pinagtawanan siya ng mga manunood. Nagpatuloy ang laban na kulelat si Suezo bagay na nagpaiyak kay Ganpa dahil sa awa sa kanya. Doon sumigaw si Ganpa na huwag sumuko kaya napukaw ang isipan ni Suezo at saka umatake na siyang nagpabagsak sa kalaban. Dahil doon ay siya ang itinanghal na panalo at muli silang pinarangalan ng papremyo. Pagkatapos ng paligsahan ay sinalubong ni Ganpa si Suezo habang dahan-dahan pang lumampas sa kanila ang mga salbahe. Doon sinabi ni Suezo sa mga ito na ibalik na ang mga litrato kay Ganpa, ngunit hindi na yung tinanggap ng bata dahil si Suezo na umano ang bago nitong idolo. Dahil hapon na at kailangan na muling magpatuloy ng grupo ay nagpaalam na si Suezo kay Ganpa at sinabing subukang makipagkaibigan nang sa ganon ay hindi ito nabubuli ng iba. Sa lugar ni Durahan, muli itong humingi ng balita kay Mama Meow tungkol sa grupo. Nang malamang papasok na ang mga iyon sa kagubatan ay ginising ni Durahan ang isa sa kanyang mga koleksyon na si Woody upang ipakuha ang Disc Stone. Habang naghahanda ng kanilang makakain ay inisa-isa ni Genki ang espesyal na kapangyarihan ng 5, ngunit nang kay Suezo na ay bigla nitong napansin na nasusunog na ang niluluto ni Genki, kaya tanging gulay lang ang nakain nila sa hapunan. Habang kumakain ang iba ay abala naman sa pagguhit si Genki dahil iniisipan umano nito ng taktika ang bawat isa na siyang magpapanalo sa kanila sa paligsahan pero sinabi ng mga ito na hindi naman yun kailangan. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin yun ni Genki at nang matapos iyon ay saktong dumating doon si Woody at inatake sila. Inisa-isa ni Genki ang kanyang mga iginuhit upang hanapin ang kapangyarihang makakatalo kay Woody at ang tornado attack ni Golem ang napili nito. Pero dahil malapit na siyang atakihin ni Woody ay hindi siya sinunod ni Golem hanggang sa mapatumba ito ni Woody. Dahil doon ay oras na para sa plan B ni Genki pero agad na umatake ng sabay-sabay ang tatlo na napatumba rin ni Woody. Habang nag-iisip ng plano si Genki ay papalapit naman sa kanya si Woody kaya hinarang ito ni Moki.
Sa pag-atake nito kay Woody ay sa kanila iyon natumba kaya nadala sila sa paggulong nito papunta sa ilog. Kinabukasan ng magising si Genki ay nakita nito si Alan na inakala ni Genki na siyang tumulong sa kanila pero sinabi nito na ang mga bulate ang tumulong sa dalawa. Ikinwento ni Alan ang nangyari sa kanya noon at nung muli niyang buhayin ang kaibigan na napagmalupitan niya dati. Simula noon ay naglakbay na sila upang maghanap ng mga disc stone at bawat isa sa mga binubuhay nilang halimaw ay pinaaalagaan nila sa mga tao na magmamahal sa mga iyon. Malaki na ang ipinagbago ni Alan bagay na sobrang nagpasaya kay Genki kaya napayakap siya dito. Binalaan ni Alan si Genki na malakas na kalaban si Woody pero sinabi nito na hanggat lalaban ang 5 ayon sa kanyang mga plano ay hindi ang mga ito matatalo, ngunit hindi umano nakikinig ang mga iyon sa kanya. Para mapatunayan nga ang kakayahan ni Genki ay hinamon ito ni Alan ng isang laban sa pagitan ni Moki at ng batang bulate ni Alan. Habang nagaganap ang laban ay patuloy lang sa pagdikta si Genki hanggang sa mapatumba na ni Moki ang bulate. Inisip ng mga ito na panalo na sila pero nang sabihin ni Alan sa bulate na huwag susuko ay agad yung bumangon at inatake si Moki. Dahil doon ay muling binalasa ni Genki ang kanyang mga iginuhit para sa susunod na gagawing pag-atake ni Moki pero bago pa niya yun madiktahan ay napabagsak na si Moki ng bulate. Dahil doon ay sinabi ni Alan na hindi maaaring makipaglaban si Genki sa pamamagitan ng ganong estilo kaya malabo o manong matalo ng mga ito si Woody. Bago tuluyang umalis si Alan ay sinabi nito kay Genki na bumalik sa katinoan at sa sarili kaya naiwang nagtataka at napaisip si Genki kung anong mali. Habang nakahiga ay pinag-aralan ni Genki sa kanyang isip ang naganap na laban ni Moki kanina pero hindi pa rin niya maintindihan, hanggang sa naisip niyang matinding lakas ng loob ang kailangan. Samantala, habang hinahanap sila ng 5 ay biglang umatake sa mga ito si Woody, at dahil sa takot na maulit ang nangyari kagabi ay napatakbo na lang ang mga ito hanggang sa makarating sa katapusan ng daan. Nang kukuhanin na ni Woody ang disc stone ay saktong dumating na sina Genki at Moki na agad umatake sa masamang halimaw. Gamit ang matinding lakas ng loob ay nagsanib puwersa ang mga ito upang talunin si Woody at nagtagumpay naman nga ang grupo. Doon natutuhan ni Genki na habang nananatili ang kanilang espiritu ay hindi sila magagapi at ang tanging kailangan nila ay ang lakas ng loob. Nagpasalamat si Genki kay Alan dahil tinuro nito sa kanya ang pinakamagandang taktika, at ngayon ay ang Winners' Cup naman ang susunod nilang laban. Mabilis nilang narating ang lugar ng pare-pare kung saan sila muling lalaban nang biglang mapansin ni Genki na matamlay si Moki. Habang nagpaparehistro ay napagdesisyonan ng mga ito na si Golem muli ang lalahok kasama ni Moki nang biglang mawalan ito ng malay. Dinala nila si Moki sa ospital at doon na lamang may sakit ito. Pinayuhan sila ng doktor na kailangang magpahinga muna si Moki sa buong magdamag upang bumuti na ang pakiramdam nito. Lagay ang loob ng grupo na hindi makakalaban si Moki kaya sinabi ni Golem na ipapanalo niya ang 2 laban. Lumabas ito para mag-ensayo nang bigla nitong makita ang isang ibon na lumipad papunta sa isang babae. Niyaya nito si Golem na sabay nilang pagmasdan ang mga bulaklak hanggang sa magkakwetuhan sila at doon ito nagpakilala bilang Michelle. Nabanggit ni Michelle na bukod sa mga bulaklak at ibon ay paborito niya rin ang dagat pero dahil sa kalagayan niya ay matagal niya nang hindi nakikita ang karagatan. Dahil doon ay binuhat ito ni Golem upang dalhin sa dalampasigan para mapagbigyan ang hiling ng dalaga. Sinabi ni Michelle na nais niyang mapanood ang laban ni Golem bagay na ikinatuwa nito, nang bigla itong mapaubo at doon dumating ang lolo ni Michelle at agad itong iniuwi. Inalam ni Golem kung ano ang sakit ni Michelle kaya sinabi ng matanda na operasyon lang ang makakapagpagaling doon, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang pera kaya hindi niya mapaoperahan ang apo. 5,000 ginto ang halaga ng operasyon na siya ring premyo kapag nanalo sa Winners' Cup kaya naman agad na nag-ensayo si Golem upang maipanalo ang paligsahan. Kinagabihan ay ipinaalam ni Golem sa kagrupo na nais niyang itago ang mapapanalohang premyo bagay na nirespeto naman ng mga ito dahil sa paniniwalang may maganda namang dahilan si Golem. Kinabukasan masayang sinalubong ni Genki si Moki dahil maayos na ito. Maya-maya pa ay inianunsyo na ang pagsisimula ng Winners' Cup at ipinakilala na ang mga maglalabang kalahok. Halos magkasing lakas lang sina Golem at Circuit pero sa huli ay natupad ni Golem ang pangako na ipapanalo ang laban sapagkat nagawa nitong talunin si Circuit gamit ang Twister Attack. Dumating si Michelle sa stadium upang manood ng laban at bilang pagsuporta kay Golem. Nagsimula na ang pangalawang round, ang paghaharap ni Moki at Noble Gel. Simula pa lang ay napansin ni Genki na hindi makalaban si Moki kaya nilapitan niya ito sa entablado bagay na ikinainis ng mga manunood. Sinabi ni Golem na siya na ang baalang lumaban muli kaya ipinagpatuloy na ulit ang paligsahan. Nung una ay nahirapan si Golem na kalabanan si Noble Gel pero hindi ito sumuko dahil naalala niya ang kanyang layunin na matulungan si Michelle.
Sa huli ay nagawa pa rin ni Golem na ipanalo ang laban kaya sila ang nagkamit ng parangal. Agad na ibinigay ni Golem ang napanaluhang pera sa lolo ni Michelle, at doon din nalaman ng anim na para pala sa operasyon ang napanaluhang pera ni Golem. Pumunta ang mga ito sa ospital, ngunit nalaman nila na walang pasyente doon na nagngangalang Michelle at matagal na ring naipasara ang pagamutang iyon. Sinabi ni Ham na tama ang hinala niya, pinaikot lang ni Michelle si Golem, bagay na hindi pinaniwalaan ito nang biglang dumating ang ibon ni Michelle na may dalang sulat. Nakasulat doon na ibinabalik niya ang kalahati ng pera dahil inosente si Golem at hindi masamang tao tulad niya. Nakita nga ni Ham ang pera habang niyaya naman ni Ryger si Golem para maghiginti, ngunit hindi na ito pumayag at sinabing masaya na rin siya dahil hindi totoo na may sakit nga si Michelle. Nagpatuloy na ang grupo para sa susunod na sasalihan nilang paligsahan. Sa kaharian ni Durahan, nagtaka si Mama Meow kung nasaan si Poison kaya sinabi nito na ipinadala niya iyon kasama ang isa sa kanyang koleksyon para sa isang misyon. Sinabi rin ni Durahan na nakahanap siya ng isang makapangyarihan at ibinalik niya iyon sa pagiging masama, nang sa gayon ay makuha na ang Disc Stone. Sa sunod na paligsahang sasalihan ng grupo, nagkaroon ng problema ang mga ito sapagkat si Moki lang ang kwalipikadong makasali. Iminungkahi ng lalaki na maghanap sila ng magiging partner ni Moki dahil kung hindi ay mawawalan sila ng tsansang makasali. Tinipon ni Genki ang lahat at sinabing kailangan nilang mahanap ang mga gali, monolith, mach, dragon at naga. Naghiwa-hiwalay ang grupo at nagkanya-kanya ng paghahanap para mas mapabilis. Inabot na si Genki ng hapon sa paghahanap pero wala pa rin itong natatagpuan kaya pati ang bar ay pinasok na nito para magbaka sakali. Sinubukan nitong magtanong sa isang mock pero hindi siya nito pinansin kaya sunod siyang nagbaka sakali sa mga land obelisk pero tinawanan lang siya ng mga ito kahit sinabi niyang hahatian niya sa premyong pera ang mga iyon. Nagpresinta ang isang clay mod pero sinabi niyang hindi ito ang hinahanap niya, bagay na ikinagalit nito at sinubukan pa siyang nakawan. Nang akmang aatake ang clay mod ay hinarang ito ni Naga kaya napatakbo na lang ito. Biglang dumating doon ang mga kagrupo ni Genki at laking gulat ng mga ito nang makitang buhay ulit si Naga. Gayunpaman, wala na rito ang palatandaan ni Mo kaya ibig sabihin ay hindi na ito masamang halimaw. Ikinwento nila dito ang misyon nila ngayon na makuha ang Gaia Stone para maibalik ang ama ni Holly na kasalukuyang nakakulong sa Disc Stone. Iyon ang dahilan kung bakit sumasali sila sa mga paligsahan upang makarating sila sa Legend Cup kung saan ang premyo ay ang Gaia Stone. Nakiusap si Genki na tulungan sila ni Naga na lumaban sa Monsters Cup at pumayag naman ito. Ngunit hindi sang-ayon si Suezo sapagkat kalaban niya umano si Naga dahil sa ginawa nito sa kanilang nayon at sinabing nagkukunwari lang iyon sa pagiging mabuti. Gayunpaman, isinama pa rin ni Genki si Naga para magparehistro at maya-maya pa ay umpisa na ng paligsahan. Unang sumalang si Moki laban kay Mach at nagawa naman nitong ipanalo ang laban. Ngayon ay oras na para si Naga naman ang lumaban. Isang suntok lang nito sa Techno Dragon ay napatumba niya na agad ito kaya naman siya ang itinanghal na panalo. Nagpatuloy pa ang pakikipaglaban ng mga ito hanggang sa mga sumunod na round. Nagawa naman nilang ipanalo ang mga iyon kaya sila ang lalaban sa finals ng Monster Cup. Pagkatapos kumain ng mga ito ay babalik na sana sila sa stadium nang bigla nilang makasalubong si Gali. Tulad ni Naga ay wala na rin ang palatandaan nito pero sinabi ni Gali na may nakita siyang masamang halimaw kanina na nagngangalang Poison. Kinukumbinsi umano sila nyo na maging masamang halimaw muli upang sakupin ang mundo, at bilang pagpapakita ng katapatan ay kailangan nilang tapusin ang grupo at makuha ang Disc Stone. Ngunit hindi pa tinanggap ng mga ito ang alok ni Poison dahil hihintayin muna umano nilang matapos ang paligsahan lalo na at sina Genki ang makakalaban nito. Nag-umpisa na ang finals at si Style A-Form ang nakalaban ni Moki. Nagawa naman itong talunin ni Moki kaya ngayon ay oras na para sina Gali at Naga naman ang magharap. Matindi ang naging laban sa pagitan ng dalawa, ngunit biglang umatake rin si Style A-Form kay Naga mula sa likod ng referee kaya hindi yun napansin nito. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Naga hanggang sa gamitin na nito ang kanyang kapangyarihan na siyang nagpabagsak kay Gali, kaya muli ay ang grupo ni Genki ang nagwagi. Samantala, umaasa naman si Poison na makikipag-alyansa sa kanila si Gali kaya naghintay ang mga ito hanggang sa makita nilang masaya ang grupo ni Genki. Ibig sabihin ay natalo ng mga iyon si Gali kaya sinabi ni Poison na oras na para sila na lang ang kumilos. Biglang dumating sina Gali at Style A-Form kaya inisip ni na Ryger na maghihiganti ang dalawa pero aatakihin lang pala ng mga iyon ang nagtatagong sina Poison. Dahil alam ng mga ito na wala silang magagawa sa grupo ay umatras na lang sina Poison. Nagpaulam na sina Gali at Style A-Form sa grupo at gayon din si Naga upang mag-ensayo para sa Legend Cup. Tubos na nagpasalamat ang grupo kay Naga dahil sa malaking tulong nito sa kanilang grupo.
Dahil sa muling pagkabigo ng mga alagad ni Durahan ay sinubukan ni Mama Meow na siya ang tumawag sa susunod na susugod sa grupo. Ngunit ang yelong may palatandaang bungo ang bumaba, bagay na ikinatakot ng mga ito dahil bilin ni Durahan na iyon ang pinaka-nakakatakot na halimaw. Sinubukan pa iyong pigilan ni Gobi pero biglang nasira ang makina kaya nagdirdiretso na ito sa pagbaba. Agad na tinakpan ng mga ito ang butas pero nalaman din ni Durahan ang tungkol doon. Bago pa tuluyang makita ng nakakatakot na halimaw si Poison ay pinatago na ito ni Durahan. Ang halimaw ay nagngangalang Shogun at nagulat ito sa itsura ngayon ni Durahan. Doon ipinaliwanag ni Durahan ang nangyari sa kanya kaya nais umano niyang ipaghiganti siya ni Shogun. Agad naman itong kumilos kasama sina Mama Meow na nagtataka kung bakit nakulong sa yelo si Shogun kung totoong malakas nga umano ito. Ikinwento ni Shogun na yun ay noong natalo niya si Durahan, at dahil malaki ang pagkahumaling niya noon kay Lilam kaya hinabol niya ito hanggang sa mahulog siya sa tubig. Dahil hindi siya marunong lumangoy ay doon na nagsimulang makulong siya sa yelo. Mahilig si Shogun sa magandang babae kaya napangisi si Mama Meow dahil baka may gusto umano ito sa kanya. Itinanggi yun ni Shogun hanggang sa mapa-atres ito papunta sa ilog at doon ay tinangay ito ng agos. Nakarating ito sa tapat na kinaroroonan ng grupo habang humihingi ng tulong. Aabutin na sana ni Genki ang kamay ni Shogun nang bigla itong umangat papunta kay Holly. Sumama ito sa grupo at nagpakilala bilang pinakamakapangyarihang mandirigma. Sinabi ni Ham na maswerte silang makilala si Shogun bagay na sinang-ayunan ni Genki kaya hiniling ng mga ito na maging tagapagsanay nila para sa laban nila sa Legend Cup. Ngunit hindi ito pumayag dahil bilang pinakamakapangyarihang mandirigma ay hindi niya umano maaaring sayangin ang kanyang oras para sa mga ito. Pero nang si Holly ang makiusap ay lumambat ang puso nito. Habang nagtatago ay inisip ni na Mama Meow na may plano si Shogun kaya nagkukunwari pa itong mabait sa grupo. Tinuruan nga nito ang grupo ng ilang tips sa pakikipaglaban habang nagpapakyut kay Holly bagay na ikinaiinis ni Suezo. Nagpatuloy pa sa pag-eensayo ang mga ito hanggang sa nagkunwari ng magnanakaw ang isang roadrunner at ninakawan si Ham kaya agad iyong hinabol ng grupo. Doon sinabi ni Mama Meow na ang grupong yun ang target nila kaya nang bumalik ang grupo ay hinamon na ni Shogun ang laban ang mga ito. Nagtataka ang pito kung bakit ganun ang ikanikilos ni Shogun panay ang pag-atake pero puro sablay naman. Dahil doon ay nadismaya si Mama Meow kay Shogun kaya ipinag-utos na nito sa mga roadrunner na atakihin na ang grupo. Lumaban sina Genki pero dahil hindi nila matalo ang mga iyon ay tumakbo na lang sila palayo at nagtago. Samantala, dahil sa pagpalpak kanina ay hindi pa rin iyon matanggap ni Shogun kaya sinabi nito na tapusin na siya ng grupo bagay na hindi magagawa ng mga ito kaya pilit nilang pinalalakas ang loob ni Shogun. Maya-maya pa ay dumating na si Riger at sinabing may nahanap na siyang lugar na madadaanan kaya niyaya na ni Holly si Shogun ngunit ayaw nitong sumama. Sinabi ni Ham na magiging ayos lang doon si Shogun dahil sila naman talaga ang hinahabol ng masasamang halimaw kaya umalis na ang mga ito na hindi kasama si Shogun. Nang maiwang mag-isa ay doon naisip ni Shogun ang sinabi ni Holly na mas importante na patuloy na sumubok kesa hangarin lagi na manalo at doon ito naalala noong nag-eensayo pa lang siya. Hindi rin nagawang makaligtas ng pito sa masasamang halimaw hanggang sa ma-corner na sila ng mga ito. Doon sinabi ni Mama Meow na ginamit nila si Shogun sa pag-aakalang matatalo niyon ang grupo pero nagkamali sila kaya ngayon ay sila na umano ang kukuha sa Disc Stone. Habang palapit sa grupo ay biglang dumating si Shogun at dahil nalaman nitong dumedepende pa rin sina Mama Meow sa masamang kaluluwa ay kinalaban niya ang mga ito. Wala pang isang minuto ay napabagsak na ni Shogun ang mga roadrunner bagay na ikinagulat ni Mama Meow at ng pito. Sa huli ay nagpasalamat ang grupo kay Shogun dahil sa pagligtas nito sa kanila. Mas nagpasalamat naman si Shogun sa grupo sapagkat nang dahil sa mga ito ay naalala niya ang pinaka-importanting bagay, ang halaga ng patuloy na pagharap sa mga pagsubok. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito sa grupo at sinabing magkikita pa sila, at kapag dumating ang araw na iyon ay nais niyang makita ang tunay na lakas ng grupo bilang isa.